Sa'yo, sir, huwag mong iisipin na ako'y against sa'yo, no? Ako po ay lumulugar lamang kung ano yung tama. At ang tama ay mag-public apology ka, no? Para na rin sa pinsan mo kay Kalinga Prab. Alright. So, tayo po ay magre-reaction dito sa nangyayari, no, sa Kalinga community, especially yung issue na naririnig natin ngayon about sa EDSIN o kay Edo at kay Beyonce na lumala dahil sa pagbibitaw ng hindi magandang salita ng mismong pinsan ni Kalinga Prab. Kilalang kilala nyo na po yan, no? And ilang reactor na rin po sa Kalingap ang nag-reaction dyan, and even others, no, na alam yung sitwasyon. Kasi nga po, napaka damaging yung sinabi nitong pinsan na to ni Kalinga Prab na si Super Mac, no, na ang masama pa po kasi dito, nasa impluwensya siya ng alak na according kay Kalinga Prab. Okay, so yun po yung ating pag-uusapan at yung mga pinagsasabi niya against kay Beyonce. Ako po ay walang pinapanigan sa istoryang ito. Ako po ay nakabase lamang sa mga nabasa ko, napanood ko at nakita kong reaction, no, ng mga involved persons and even those vloggers na nandirito na nag-reaction dito. Hindi po ako basta-basta gumagawa ng reaction ko without knowing some of the details. Not all, but at least those basic information that I need to know para magkaroon po ako ng idea sa gagawin kong reaction, may idea na po tayo. Alam po natin yan. Katulad po ng nangyari na to. No? Itong si Super Mac ay nakainom nung nag-live. Yan ay galing mismo kay Kalinga Prab. Which is wrong. Hindi niyo po pwedeng sabihin na nakainom ka lang. Alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung sinasabi. No. As long as you're under the influence of liquor, no, hindi ka na po credible na tao para paniwalaan. No? Kahit sabihin nyo, naka-isang shot ka lang, 2 shots ka lang, may alak ka na po sa katawan. No? Hindi nyo pwedeng sabihin na matagal ka na nagiinom, kaya alam mo yung ginagawa mo. No. Especially you're talking, no, something against an individual na wala kang katibayan. Maigi na lang, no, at malaki ang respeto ni Beyonce kay Kalinga Prab. Kaya pinigilan niya yung mga magulang niya. Pero kung ginawa yon ng magulang ni Beyonce, ganun din po ang gagawin ko bilang magulang. Kung ano-ano ang sinabi mo against sa anak ko, na wala kang katibayan, tapos lasing ka, talagang itutuluyan kita. Kung sa akin man mangyari yan. Kasi hindi ganun ang anak ko, tapos ganun ang sasabihin mo. Iba pong usapan yun. Kaya sa iyo, Sir Super Mac, sana po baguhin mo yung ganyan mong pag-uugali or mag-public apology ka para na rin po sa kahihiyan ng pinsan mo. No? So ito po, allow me to share some portion of that mga sinabi, no, ni Super Mac and yung mismong pag-amin ni Kalinga Prab na itong si Super Mac ay nakainom nga. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, wala personalan. Okay, so ito po, share ko lang po sa inyo yung mga pinagsasabi ni Super Mac para po magka-idea yung mga hindi pa panood, no, or hindi niyo po pa nakita yung live na ito ni Super Mac. Pero matagal na po ito. So most of you napanood nyo na to. But allow me to share kung ano po itong mga sinabi ni Super Mac na pasalamat na lang siya at malaki ang respeto ni Beyonce kay Kalinga Prab. Siguro yung sumama siya doon kasi purong gimmick ang nasa utak. Pwede yun. Well, maybe yung sinabi niya, maaaring mayroon na namang nag-udyok na mga viewers niya kasi live to eh.
Oh. Pero para sang ayunan mo yun, sir, without hesitation, without thinking, no? May pangit po yan. Sa bibig niyo po mismo nang galing. Ha? Na puro gimmick yung ginagawa ni Beyonce. Puro gimmick ang nasa utak ko na kaya sa pagkakaroon ng hindi pa pamilya ang nasa utak niya. Gimmick na. O, bantayan mo, iniisip mo agad, pamilya, sir. Anong ibig sabihin? Dahil sa halimbawang ginawa nga ni Beyonce yun, ginawa niya yun ibig sabihin, hindi siya ready magkapamilya. Anong relevant nun? Diba? And to think, ang bata-bata pa ni Beyonce. Sir, yan po yung epekto ng alak sa katawan ninyo. Kung sasabihin mo, gala dito, gala doon, oras ng gabi, ibang mga kasama, o sino-sino. Bihira. Dahil sabihin mga papa mo yun, hindi mo na ano, ba't sama ka ng sama niyo? Kalukuhan yun. Katatanda na, papa mo yun, may sarili ka naman papa, ba't sama ka ng sama doon? Doon wala kang sariling desisyon sa sarili mo. Sa oras ng gabi, nasa labas na. Dahil pa ang mga 10 taon na bata. So yan, no? Ilan lang po yan. Portion lang po yan ng mga sinabi nitong Supermac against kay Beyonce. Hinusgahan mo na, Brad. No? Hinusgahan mo na si Beyonce sa mga sinabi mong yan. Pero nasaan yung pruweba mo? No, maaaring may nag-comment lang dyan. Tapos pinalawak mo. Pinakmukha mong masama si Beyonce dyan sa mga sinabi mo. Kahit po yan ay opinion nyo lang. No? Yan yung saloobin nyo. But for you to say those kind of things, sir, it will end up na hindi maganda sa inyo. Kaya kung kayo man ay nakaisip ang mga magulang ni Beyonce, nakasuhan ka, talagang baka ako mismo sasang-ayon sa ginawa ng magulang ni Beyonce. Diba? Kasi mas kilala mo si Beyonce kaysa sa kanila. Mas kilala mo pa si Beyonce sa sarili niya para sabihin mo yung mga ganyan, sir. Napaka cheap ng banat mo, sir. Hindi, wala akong galit sa inyo, sir. Ako'y nagbabase lang dito sa mga sinabi. Bilang ama rin na may anak, no, sasabihan mo ng ganyan yung anak. Hindi pwede yan. No? Ay nako, kung ako ang mga magulang ni siguro, dahil nga rin sa malaki ang respeto ng mga magulang ni Beyonce kay Kalinga Prab, kaya siguro baka hindi rin ituloy, no? Pero kasi sir, napakabigat ng mga accusation mo kay Beyonce. May mali or wala si Beyonce. For you to say those things, dapat mayroon kang solid evidence. Not just giving your opinion without basis. No? Kasi may nag-comment na ganon, sinang-ayunan mo, pinalawig mo pa. Mahirap yan, sir. No? Isip-isip po muna tayo. Dahil hindi lang ang ikaw ang nasira sa ginawa mong yan. Pati si Kalinga Prab nasisira. No? Ilan na po kayo? No? Hindi sa inaano ko si Brother Jose din. Kamag-anak din si Brother Jose. Ninyo, pinsan niyo rin. Pero anong nangyayari? No? Kayo po yung sumisira sa imahe ni Kalinga Prab. Kay Bal Santos, medyo tagilid din ako dyan. Pero kay Kalinga Prab, I don't think na dapat sirain yung reputasyon ng pinsan niyo. No? So ito naman po yung sinabi ni Kalinga Prab about dito kay Supermac. Okay? At yung mga sinabi rin ni Beyonce against sa sinabi nitong si Supermac. Ano-ano daw po sa kanila. Hindi ko kasi daw po na nagtutubig. Dahil daw po na sa sayaman. Hindi ko kasi daw po na hindi naman yan.
Itinanong ko nga ito na pag-aitan ko nga. Sabi ko, oh, lagi ka nung sa ano, yung mga nakarang araw, hindi pa na yan, dito na siya nag-snake. Sabi ko, bakit nasa boarding house ka, pumupunta ka kung saan. Sabi niya, hindi naman mama, sa risk na ako pumunta. Kasama naman ko lang yung mga, ano na ko, yung alam niyo po ba kayo, Alam naman na. na nakapasok ako ako ng drive ako sa, ano, nakikisama lang naman ko ako. Pero hindi niya pa. Pero hindi naman yun. Ano talaga, kung nangyari din sa loob na, ano kung mga nagagagalap po yun sa loob ng ganyan. Kasi 17 pa lang po ako. Saka hindi pa po yun marunong magpalain sa noon. Malaki po ka. Wala pa siya. Actually, kung sa Revit Supermark, nagulat din ako. Palibasa na kayo yung dinay. Alam niyo po, Palibhasa, nakainom din ay patay tayo dyan. Oh, Supermac, galing mismo sa pinsan mo. Nakainom ka. Brad, nakainom ka po. At yung sinasabi mo na yan, no? Si Beyonce, 17 pa lang siya, paano siyang iyara pumasok sa market? And let's say, inalaw siya. Kasi, minsan, pwedeng gawa ng paraan yan. Alam mo naman, barka-barkada, tropa-tropa, no? Nang dahil lang doon, isa, dalawa, sabihin na natin, sasabihin mo agad yun. Hinusgahan mo na kaagad yung buong pagkatao ni Beyonce. Inuulit ko po, no? Wala po akong pinapanigan dito. Doon tayo sa totoo, no? Doon tayo sa kung paano nyo nakilala itong mga taong to. No, ako, hindi ko masasabi na kilalang kilala ko si Beyonce, kilalang kilala ko si Supermac. No? Hindi ko po sila kilala. But based sa mga sinasabi ni Supermac at sinasabi ngayon ni Beyonce and ni Kalinga Prab, no? And even a small logical understanding, no? Yung analysis lang po natin. Napaka-cheap para isipin mo na ganun si Beyonce. Di ba? May reputasyon pong iniingatan yan. At nakita nyo naman yung mga magulang, kayo kilalang kilala ninyo. Para sabihan or maringgan natin sa ibang reactor or vlogger na may na ganong klaseng pagkatao meron itong si Beyonce. No? And hindi naman siya pumupuntang mag-isa lang eh. May mga kasama. Diba? Tapos, kung makapagsalita si Supermac as if gawain na ni Beyonce yun. No? Na yun yung ano niya, buhay niya. Sirang-sira si Beyonce, Brad, sa sinabi mo. Sa totoo lang. No? Kaya yung sasampahan ka ng cyber-libel, hindi ano yun, kumbaga, karapat dapat na gawin yun. Kasi wala sa lugar yung mga sinabi mo. Diba? At yan, no, si Kalinga Prab mismo, alam. No, alam yung sinasabi mo ginawang yun ni Beyonce. Tapos tatawa-tawa ka pa as if parang ikaw mismo nakita mo, no, witness ka talaga mismo na ginawa yan at yun talaga ang inaasal na as if nakasama mo ng matagal si Beyonce. No? So obviously, Brad, you're protecting your cousin, si Edu. No? Masyado niyong dinidepensahan yung pinsan ninyo without understanding the full story of the situations. And of course, yung mga viewers, no? Alam niyo minsan kasi yung mga viewers dagdag yan sa paglala ng mga sitwasyong ganito. No? Kasi nga supporter kayo ni Edu. So you're saying things, no, na maganda kay Edu at sisirain ninyo yung kung sino man yung against kay Edu. So, Sir Supermac, huwag ka pong magagalit, no? Ito po ay aking opinion lamang dahil hindi po maganda talaga yung sinabi niyo. At saka, huwag na po kayong magla-live kung nakainom kayo. Kahit po konting alak lang yan sa katawan. Oras na malaman po ng tao, may alak ka pa rin sa katawan. Ha? At alam naman po natin kung ano yung nagagawa ng alak sa katawan. Di ba? Nandiyan ang tumatapang, yumayabang, humahambog. Di ba? Nakakapagsalita ng mga bagay na hindi dapat lumabas. No? Ganyan po. Given and tested na po yan sa karamihan. Ngayon, pinakita niyo po ulit. So, sana, no? Ibangon mo yung reputasyon ng pinsan mo. Ni Kalinga Prab. Ha? Mag-public apology ka sa sinabi mo.
Yan yung the best na magagawa mo. Although, maybe, hindi na itutuluyan nga ng mga magulang ni Beyonce yung kaso, pero magkaroon ka po ng konting kahihiyan sa katawan mo kasi pangbabastos po yung ginawa mo. No? Wala po kayong karapatan para sabihin yung mga ganon kay Beyonce. Dahil katulad nyo, nanunood din lang kayo. No, hindi nyo po alam yung buong istorya. Ako hindi ko alam yung buong istorya. Saan ako nagbase? Sa sinabi ni Supermac, sa sinabi ni Beyonce, at ni Kalinga Prab. No? At hindi po yan magpupursiging magkaso kung wala silang katibayan, no, na mali yung sinabi ni Supermac. So, sa'yo, sir, huwag mong iisipin na ako'y against sa'yo. No? Ako po ay lumulugar lamang kung ano yung tama. At ang tama ay mag-public apology ka. No? Para na rin sa pinsan mo kay Kalinga Prab. Na gumawa ng paraan para wag nang lumaki itong issue na to. Alam nyo, kasi aminin mat sa hindi ni Kalinga Prab, pinsan niya yung mga involved. Di ba? And maybe, that's the reason kaya na talagang pinursige na rin ni Kalinga Prab na magkaharap-harap. No? Kahit na ano pa man yung kalalabasan nito. Yung sabi ni Kalinga Prab, tanggapin man ng mga magulang ni Beyonce yung sorry nila or not, maging maganda man yung usapan or not, at least nag-effort siya to settle things once and for all kaysa sa lumaki pa ng lumaki. Diba? Lumaki pa ng lumaki yan. Yun yung kay Kalinga Prab. So pasalamat kayo at si Kalinga Prab ay logical mag-isip. No? At kahit papano, mahalaga sa kanya kayo bilang pinsan at si Beyonce bilang beneficiary. Kasi aminin natin sa hindi, no, malaki ang naging pakinabang ng Kalingap sa love team ni Edsin. No? Nakita rin naman natin, malaki rin yung bumalik kanila Beyonce. Diba? Yung bahay na yan. At yan ay may separate tayong pag-uusapan. Ito kasing si BSM, si Pal Santos. Wala rin sa lugar magsalita. So, gagawan po natin na reaction yan. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And issue lang po tayo, walang personalan. Katulad ng sinasabi ko, wala po akong sama ng loob kay Supermac. Ako po ay lumulugar lamang sa kung ano yung tama at ginawa at sinabi ng mga involved person sa ganitong issue. Okay? So yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.